Breaking news, nakakaiyak na tagpo. Pangulong Bongbong Marcos, viral ngayong araw matapos ang kanyang napakabigat na binitawang anunsyo. Etong video na to mga kababayan ang magpapatunay sa totoong ugali at kung anong kulay talaga ang meron ng pamilyang Marcos. Idagdag mo pa dyan kung ano talaga ang totoong motibo ng mag-amang Marcos sa ating bansa dahil sila talaga ang may tunay na salita. Ang tanong mga kababayan, eto ba ang dahilan ni PBBM kaya siya tumakbong presidente ng Pilipinas? Bakit kaya naalala na naman niya ang kanyang ama? Kaya naman mga kababayan, huwag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga may init na balita sa araw na ito. Malaki ang ginagampanan ng aking ama, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagpapayabong ng iba't ibang industriya sa inyong probinsya sa buong Cagayan Valley. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, na itatag ang Magat Dam upang lalo pang mapalakas ang industriya ng agrikultura dito sa region ng Region 2. Wala pong duda, lubos na mahal ng aking ama ang mga taga Isabela at Cayuang kung minsan nauuna pa sa Ilocos Norte. Namana ko rin po naman yung pagmamahal na yan. Kaya naman, sinikap ko na talagang sumadya dito na iparamdam sa inyo ang aking personal, ang aking pagkalingas at suporta. Asahan ninyong ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulang pangako, lalo na sa pagpapalago ng ating agrikultura at ekonomiya. Ito na lamang ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang talumpati kanina sa Region 2 Cagayan kung saan nagbigay siya ng iba't ibang tulong pinansyal at pinasinayahan din ang Kabarwan Solar Power Irrigation Project sa Quirino, Isabela. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Pangulong Marcos ang papel ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa pagpapaunlad ng iba't ibang industriya sa rehiyon, lalo na ang pagtatag ng Magat Dam na nagpapatatag ngayon sa lokal na sektor ng agrikultura. Nangako si Pangulong BBM sa lahat ng mga Pilipino sa Cagayan Valley na ipagpapatuloy niya ang pangako ng kanyang ama na paunlarin ang agrikultura at ekonomiya nito. Sinabi niya na ang kanyang pamahalaan ay nakikipagtulungan na sa mga pamahalaang lungsod ng Isabela upang tugunan ang mga hamon sa seguridad ng tubig. Maliban dito, inulit din ni Pangulong BBM ang paglulunsad ng kadiwa ng Pangulo na nag-uugnay sa mga magsasakang pamilihan at sa mga bagong Pilipinas Servisyo Fair na mamamahagi ng tulong pinansyal sa mga taga-Isabela at sa buong Region 2. Habang ang Rice Competitiveness Enhancement Fund ay makikinabang din sa mga magsasaka sa kabila ng planong pagbabawas ng mga taripa ng bigas. Halos 200 million pesos na tulong pinansyal naman sa lahat ng magsasaka, mangingisda at sa kanilang mga pamilya sa Region 2 ang ipinamahagi ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Ilagan, Isabela bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maibsan ang epekto ng El Nino phenomenon sa mga apektadong individual. Kinilala rin ni Pangulong BBM ang hindi natitinag na kontribusyon ng mga mangingisda at magsasaka sa sagana at masiglang sektor ng agrikultura sa bansa. Bago matapos ang kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos sa mga residente ng Cagayan Valley na patuloy na magbibigay ng mga tulong ang pamahalaan sa kanila upang maiangat ang kanilang mga buhay, lalo na ang mga magsasaka at mangingisda sa lugar. Amin, kailyak na kay Ayatek na kailyak na imbag nga daw yung amin. Ako'y nagagalak na makiisa sa ating mga kababayan sa Isabela upang maghandog ng tulong mula sa pamahalaan at mailapit ang aming serbisyo lalong-lalo na sa ating mga magsasaka, ang mga mangingisda at sa kanilang mga pamilya. Hindi man lingid sa kalaman at ng nakakarami, malaki ang ginagampanan ng aking ama, si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa pagpapayabong ng iba't ibang industriya sa inyong probinsya sa buong Cagayan Valley. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, na itatag ang Magat Dam upang lalo pang mapalakas ang industriya ng agrikultura dito sa region ng Region 2. Wala pong duda, lubos na mahal ng aking ama ang mga taga Isabela at Cayuang kung minsan nauuna pa sa Ilocos Norte.
Namana ko rin po naman yung pagmamahal na yan. Kaya naman, sinikap ko na talagang sumadya dito na iparamdam sa inyo ang aking personal, ang aking pagkalingas at suporta. Asahan ninyong ipagpapatuloy ko ang kanyang nasimulang pangako, lalo na sa pagpapalago ng ating agrikultura at ekonomiya. Sa katunayan, nakipagtulungan kami agad sa mga opisyal ng inyong lalawigan upang matugunan ang hamon ng ating kinakaharap sa seguridad sa tubig. Inilunsad namin noong nakaraang taon ang kadiwa ng Pangulo na naglapit sa ating mga magsasaka sa mga mamimili. Ang ibig po sabihin po ay dahil ang nakikita natin, marami pong problema ang ating mga nagsasaka ay bago pa ma-process ang kanilang produkto at maipadala kung saan man ang merkado, ay nawala na, paliit na ng paliit yung kita. Kaya ang ginagawa po natin, marami po tayong ginagawa, bibigyan po natin ng mga makinarya, mga traktor, mga processing, mga rice mill, at saka corn mill, at saka pinapaganda natin ang ating patubig. Kaya nang sa ganun, yung processing may iwan ang dapat kikitain ng ibang rice mill ay may iwan na sa mga magsasaka para naman mas maganda naman ang kanilang magiging hanap buhay. Pinasinayan natin ang bagong Pilipinas Servicio Fair na nagpapatupad ng mga programa at nagbibigay ng financial assistance para sa mga taga-Isabela. Makakaasa ang ating mga magsasaka na patuloy pa rin na makikinabang sila sa Rice Competitive Enhancement Fund sa kabila ng planong pagbaba sa taripa sa bigas. Ito ang mga naging hakbang ng pamahalaan upang mapalawig ang inyong kakayahan at kabuhayan, mapalakas ang ating ekonomiya at maisulong ang mas masaganang buhay para sa bawat mamamayan ng Isabela. At kasama rin doon ay makakatiyak tayo na meron sapat na food supply ang ating mga kababayan. Bagamat patuloy ang ating pagsisikap patungo sa bagong Pilipinas, batid ko na pagsubok na hinaharap ng Isabela. Noong nakaraang buwan ng Abril, naideklara ng 37 bayan sa inyong probinsya na isinailalim sa state of calamity dahil sa tagtuyot na dala ng El Nino. Halos 48,000 na pamilya ay naapektuhan sa buong Cagayan Valley. Mahigit 2 bilyong piso na ang nalugi sa sektor ng agrikultura, samantalang tinatayang 43,000 magsasaka at mangingisda ang naapektuhan dito. Laking pasasalamat ko sa DA, Department of Agriculture, at Department of National Defense, Philippine Air Force dahil ginagabayan nila kayo simula po ng Pebrero kahit hindi na maideklara ang state of calamity sa inyong mga bayan sa pamamagitan ng cloud seeding operation na naitupad sa Southern Cagayan at sa Northern Isabela. Sa araw naman na ito, maghahandog kami ng karagdagang tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at sa kanilang mga pamilya na kasama natin dito ngayon. Nilalayo naming maibsan ang hirap ng inyong nararanasan dahil sa El Nino nang sa gayon ay makabangon at muli makabalik ang kasaganahan ng inyong kabuhayan. Kung susumahin, aabot sa mahigit 176 na milyong piso ang hinanda ng DSWD bilang standby fund at stockpile para sa Region 2. Sa ilalim naman ng DSWD, ayuda sa Kapos na Kita programa, magkakaloob kami ng financial assistance na 10,000 piso sa 5,000 benepisyaryo dito sa Isabela. Mabibigyan din natin ng bawat isa na nandito ngayon ng 5 kilong bigas at ito naman ay dala ng ating House Speaker, Speaker Martin Romualdez. Sa gabay naman ng Philippine Center for Post-Harvest Development at Mechanization o yung PhilMec, mabibigyan ang mga magsasaka sa Cagayan Valley ng kagamitan
na pansakahan at iba pang makinarya tulad ng mga traktor, mga disc plow, levee makers, transplanter, reaper, harvester, thresher, dryer, rice mill upang lalo pang mapadali, mapagaan at mapabilis ang inyong trabaho. Hindi dito nagtatapos ang aming tulong dahil mag-aabot pa ng karagdagang assistance ang regional line agencies sa mga mamamayan ng Cagayan Valley. Kasama sa nasabing ahensya ng DA, nandyan din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Authority, yung DOLE po at saka yung TESDA. Bilang pauna, naghanda ang DA ng 315 unit ng pump and engine set para sa ating mga magsasaka. Samantalang nakalikom naman ang BIFAR ang halos 20 set na non-motorized na bangka at 18 unit ng fishing gear para sa ating mga mangingisda. Nakikiisa din ang DOLE na mamahagi ng halos 6 na milyong pisong halaga na tulong para sa mahigit 300 benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program o yung TUPAD. Magpapamigay din ng 25 toolkit ang TESDA para sa mga napiling benepisyaryo sa ilalim ng RCEF. Mamamahagi din tayo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk na aabot ng 171 milyong piso upang bigyan ng tigsa 10,000 ang bawat DA at DSWD validated beneficiary dito sa Cagayan Valley. Ito po ay bukod pa sa yung binibigay natin na assistance na IX, na TUPAD. Ito pa yung dala po ng speaker ng bigas. Ito po naman ay galing sa aking tanggapan. Dahil po, tinitignan po namin ang mga binibigay na tulong ng iba't ibang departamento. Tinignan naman namin sa Office of the President, naganap kami ng pondo para dahil sabi ko, dagdagan natin ang tulong na ibibigay natin. So, nakahanap kami ng pondo at ito ang aming ibibigay sa ating mga butihing mga gobernador para naman meron silang magamit para tulungan kayo at yung mga naghihirap dahil dito sa El Nino. Sa puntong ito, ikanalulugod kong batiin at kilalanin ang mga masisipag na haligi ng ating agrikultura. Mula sa ating mga magsasaka na pilit na ipinasusulong ang kanilang ani bawat araw hanggang sa ating mga mangingisda na nagsusubikap anuman o saan man sila dalhin ng alon. Makakaasa kayo na patuloy na magtutulungan ang mga ahensya ng pamahalaan at lalong-lalo ng local government unit. Dahil po, lahat po ito, hindi po namin magagawa kung hindi maganda ang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government units. Dahil po, kahit na meron kaming nakahanda na tulong na ibibigay, mahirap para sa national government ipaabot sa lahat ng mga nangangailangan. Diyan po, at yung local government units din, ang ating mga gobernador, pati yung mga congressman, ay sila naman ay sila ang nagsasabi sa atin, dito maraming tinamaan, dito ang kailangan ganito. Kaya sa pagtulungan na yan, nabubuo natin ang ganitong klaseng programa. Patuloy ang aming paghatid na nag-uumapaw na suporta, na tulong para madoble ang inyong ani at bumaba ang presyo ng mga bilihin. Isa na sa mga inisyatibong ito ay ang Philippine Rural Development Project at National Rice Program. Bukas din ang pinto ng DA at iba pang mga sangay ng pamahalaan sa inyong mga tanong, problema at iba pang pangangailangan sa pagsasaka. Makakaasa kayong hindi ito ang huli nating pagkikita dahil marami pang nakaabang ng mga programa at proyekto para sa inyong lahat. Sa susunod na mga buwan at taon, pagtutuunan namin ng pansin ang mga paraan kung paano mapalaki ang kita ng ating mga magsasaka at mapaganda ang ating produksyon ng ating mga produktong pagkain. Magtatatag tayo ng bago at makabagong irrigation facilities at isasaayos ang ating mga
infrastrukturang nangangailangan ng renovation at makabagong mekanismo. Aayusin din natin ang ating mga agricultural logistics at supply chain. Daragdagan ang ating mga farm-to-market roads. At magtatayo rin tayo ng post-harvest facilities upang mas maging maayos at mabilis ang paghatid ng ating produkto sa merkado. Pagtitibayin din namin ang mga paraan upang mas mapataba ang ating mga lupa, maging mas dekalidad ang ating mga ani at mas matalino ang paggamit ng ating yamang tubig. Ipapatupad din natin ang mas makabagong pamamaraan sa agrikultura sa pamamagitan ng itinatawag na science-based at climate resilient farming technologies at pagbibigay ng karagdagang training nang sa ganun ay lumawak pa ang kaalaman at abilidad ng ating mga magsasaka. Marami po tayo, ang mga dalubhasa, mga nagre-research, ating mga scientists, ay pinag-aaralan nila dahil ganito, nagtutuyot. Na susunod na yan, darating na ang tag-ulan. Ang sabi nila, La Nina daw, sobra naman yung tubig. Kaya ay kailangan din natin, meron tayong mga bagong klase na variety, hindi lang bigas, kung hindi pati sa gulay, pati sa mais, itong lahat ay para hindi naman nasisira kapag naging tuyo o pagka nabaha. Kaya ito ay pinag-aaralan na mabuti. At kapag na-develop na itong mga ito, ay dadalhin namin sa inyo upang maging mas maganda ang ani ng ating magsasaka. Naniniwala ako na sa patuloy nating pagkakaisa, pagtutulungan at pagtsatsaga, makagagawa tayo ng mas agresibo, matatag at makataong bagong Pilipinas. Agyabanak, kakailyan, Diyos tiyagnina kada kayo amin. Mabuhay ang Isabela, mabuhay ang Cagayan Valley, mabuhay ang ating mga magsasaka.